O mga kababayan, interesting ito. Kinwento na po ni Attorney Harry Roque, mga kababayan, ang mga pangyayari sa likod ng paghuli noon kay PRRD at pagpapatapon sa ICC. Kabilang na mga kababayan yung mga kwentong hindi alam ng publiko. At iba't iba pang mga detalye mga kababayan na hindi pa natin narinig dati. Panoorin niyo po. Kahapon po kasi yung ika-100th day. 100 days na mga kababayan, ika 100 days na ni Tatay Digong sa kulungan. 100 days of injustice. At by the way mga kababayan ha. Kaya hindi natin maiwan-iwan itong si Roque mga kababayan kahit pa binabash siya ng ibang ka-DDS natin mga kababayan. Nakakalungkot. Dahil siya ang abogado ni PRRD sa Pilipinas mga kababayan nung kasagsagan ng ginigipit sina Tatay Digong bago siya mahuli. Si Roque ang kanyang abogado mga kababayan sa makatuwid. Si Roque nga ang tinatawagan ni PRRD nung napapaulat mga kababayan na maraming SAF doon sa Davao City. Pinadalhan ng libu-libong Special Action Force mga kababayan ni Bangag sa pangunguna ni Torre. Si Roque at tinawagan ni PRRD doon. Tumawag siya kay Roque mga kababayan. O ano ito, o ganyan. Ito na ba? Dahil sinasabi na nga natin mga kababayan yung paghuli nila kay Kibuloy, pagpapadala ng SAF doon, libo-libo sa Davao City. Parang practice nila iyon mga kababayan. In preparation sa talagang purpose nila ang paghuli kay Tatay Digong sa Davao. Si Roque ang kanyang tinatawagan mga kababayan. At yan din mga kababayan ang dahilan kung bakit ginigipit nila si Roque. Gusto rin nilang ipakulong ngayon ng walang piyansa. Kaya unfair po mga kababayan na atakihin si Roque dahil ang dami na pong sakripisyo ginawa ni Roque mga kababayan nadamay na nga siya dahil hindi niya iniwan si PRRD. Well, ang totoo niyan po, alam ko po na papunta ng Hong Kong si Tatay Digong at si Inday Sara. Kaya po, noong mga panahon na yon, sabi ko kay VP Sara, tayo po magpulong ni Tatay Digong para pag-usapan yung mga hakbang na gagawin natin dahil napapabalita nga po na baka meron ng warrant of arrest si Tatay Digong sa ICC. Now, si Inday Sara po, wala po akong problema dahil alam kong tinatanggap ni Inday Sara yung realidad na posible nga magkaroon ng warrant of arrest at talaga naman pong posible na makipagtulungan ang Marcos administration. At talagang nakipagtulungan mga kababayan. Dahil as early as 2023, labas-masok na daw mga kababayan itong mga taga-ICC sa ating bansa. Hindi pa umaamin sila Bangag niyan mga kababayan ha, na andito na ang taga-ICC. Nambudol na. Sa katunayan po, pinaghandaan na namin yan. Pinaghandaan Alaga namin nila yan. Hindi lang po ng 2024. Pinaghandaan po namin yan as of December of 2023. Kasi noong mga panahon pong yun, nababalita ko na talagang nakapasok na sa Pilipinas ang mga investigador at mga prosecutors ng ICC. 1 year pa lang mga kababayan ha, 1 taon pa lang na umupo mahigit si BBM. Yan din ang mga panahon ang sabi niya na hindi tayo makikipag-cooperate. Why would I do that? Ganyan. Pinapapasok na pala mga kababayan yung mga taga-ICC dito sa ating bansa. Sa katunayan, alam na po ni VP Sara kung sino yung mga taong pumasok sa Pilipinas kasi syempre may mga contacts naman po tayo sa Commission on Immigration and Deportation at ang ginagamit ng mga taga-ICC ay hindi naman po private passports. Ginagamit nila ay UN passport kasi ang mga taga-ICC po ay ni-issuehan ng parang UN passport. Dahil bagamat hindi naman po sa ilalim talaga ng UN ang ICC, parang parang kapatid, o pinsan ng ICC. Kaya travel document ng mga kagaya ni Claire Castro na pinsan ni Francine Castro. Opisyalis ng ICC ay ini-issue rin ng United Nations. So sa totoo lang, 2023 pa lamang, alam na namin yung mga pangalan ng mga investigador, mga prosecutors na labas-pasok na sa Pilipinas. 2023, labas-pasok na. Pagdating ng Enero ng 2024, malinaw na nagkakahiwalay na ng landas ang Marcos at Duterte dahil yun nga po yung paglulunsad ng hakbang na maisog kung saan talagang tahasan ng pinangalanan ni Tatay Digong kung sino yung kandidato dati sa eleksyon para presidente na nakatanggap siya ng ulap, ebidensya galing sa PIDEA na gumagamit ng pinagbabawal na gamot tuwing dumadaw sa Davao at yun nga po ay si Marcos Jr. Addictus Benedictus. So pinaghandaan po namin yan sa totoo lang. Meron na po kaming draft petition for certiorari sa Korte Suprema kung talagang magre-request ang ICC
para sa kooperasyon ng Pilipinas na mahuli si Tatay Digong. Siguro dapat ikwento muna kanina yung certiorari. Yung certiorari ay isang special civil action na pwedeng ihain ng kahit sinong mamamayan kung sa tingin nila na ang gawain ng kahit ang ahensya ng gobyerno ay labag sa saligang batas at sa ating mga batas. At ang aming sinabi dun sa certiorari na yan, labag kung makikipagtulungan ang PNP, NBI at ang ehekutibo sa pagpapareso kay Tatay Digong. Naganda na si mga kababayan o si Rocky ng certiorari. Hakbang mga kababayan. Siya ang abogado ha. Huwag kalimutan. Abogado siya ni PRRD mga kababayan nung andun pa siya sa Pilipinas. Kung mayroong tiwala si Tatay Digong sa kanya mga kababayan, ibig sabihin, mapagkakatiwalaan talaga itong si Roque. Dahil nga po, hindi na tayo miyembro ng ICC. At dyan nga po yung argumento na wala ng jurisdiction ng ICC dahil nakasaad mismo sa Rome Statute na bumuo ng ICC na kinakailangan ang preliminary investigation ay hingin at bigyan ng basbas ng pretrial chamber sa loob ng 1 taon matapos na magbitiw sa pagiging miyembro ng isang bansa. At sinasabi nga namin na dahil ang prosecutor dati ay humiling ng go signal para mag-preliminary investigation sa pangalawang taon na matapos na tayo bumitiw sa pagiging miyembro, wala ng jurisdiction. So, ang number one argumento namin laban sa pagtutulungan ng gobyerno para maaparesto si Tatay Digong ay wala na talagang jurisdiction ang ICC. At dahil wala ng jurisdiction ng ICC, tanging Pilipino lamang na mga maestrado at mga hukuman ang pwedeng maglitis sa di umanong mga pagkakasala na di umano ay naganap sa panahon na namumuno si Tatay Digong. Yung argumentong yan mga kababayan, mabigat yan na aspeto pagdating dito mga kababayan sa Pilipinas. Kung talagang magdedebatehan, idadaan sa korte, mapupunta sa Korte Suprema. Kung dumaan lang sa due process si Tatay Digong mga kababayan, hindi talaga madadala doon sa ICC. Kung hindi lang kinidnap ng mga bangag mga kababayan. Pero pagdating sa ICC mga kababayan, wala silang pakialam dyan sa Pilipinas kung ano ang batas-batas dyan ninyo. Ang amin dito ay amin. Kaya mga kababayan, pagdating doon, nireject yung argumentong iyan. Sinabi nilang mayroon kaming jurisdiction. What do you expect mga kababayan? 2023 pa pala. Andito na sila. Nakikipag-ugnayan sa gobyerno. Pangalawa na yung ating argumento na bukas naman po ang mga hukumang Pilipino. In any case, handa po yung petisyon. Ang problema, paulit-ulit naman kinukwento ni BP Sara, talaga nagagalit si Tatay Digong kapag pinag-uusapan ang posibilidad na uhulihin siya ng ICC kasi talagang nasa buto niya na hindi yan mangyayari. Talaga naman mga kababayan, hindi sana yan mangyayari kung hindi siya pinakidnap. Wala na nga jurisdiction ang ICC dahil bumitiw na tayo at dahil bumitiw na tayo. Kapag nagpumilit ang ICC na litisin ng mga kasong yan ay lalabag sa ating pagiging soberenya. Kasi po, kabahagi ng soberenya, pagiging soberenyang bansa ay yung jurisdiction ng definisyon ay kapangyarihan to the exclusion of other states na litisin ang lahat ng mga krimen na nangyayari sa kanyang teritoryo. Ang sabi ang ICC ay the court of last resort kung hindi na talaga gumagana ang justice system sa ating bansa mga kababayan. So paano pa tayo maniniwala mga kababayan sa ating justice system dito kung ganyan pala, hindi na pala gumagana? Tapos proud pa si Boying Rimulyan yan mga kababayan, siya ang Department of Justice Secretary. Isa pa siya sa talagang nasa likod niyan sa pagpapadala kay PRRD sa ICC. The court of last resort. Dahil sa pagiging inutil na ng isang bansa, kaya kailangan na ng ICC para litisin ang isang tao. So talagang nasa buto ni Tatay Digong. Malaya tayong bansa. Independyente tayong bansa. Meron tayong soberenya. Walang ibang pwedeng maglitis ng mga kasong kriminal kung hindi ang bansang Pilipinas. Tama. Dahil yan po ang ibig sabihin ng jurisdiksyon na ebidensya ng soberenya na talaga namang pong kapangyarihan ng isang malaya at independyenteng bansa. So kaya hindi po matanggap ni Tatay Digong na mangyayari ito sa kanya dahil nga po malaya at soberenyang bansa ang Pilipinas. Pangalawa na lang yung kanyang karapatang pantao. Ang pinaglalaban niya, yung tayo ay independyente at malayang bansa. Diba? Sinong Pilipino ang alam nyo mga kababayan na ginaganito? Ni mga ordinaryong Pilipino mga kababayan, hindi nga ginaganyan. Yan pang dating presidente, binaboy, pinagkanulo sa ibang bansa mga kababayan, ng sariling gobyerno. Sinuko ang ating sovereignty. Pero fast forward po, nung Marso, anong nangyari? Kumalat talaga yung balita
At sinabi naman po kasi yan ng gobyerno mismo na mukhang, ang nagsabi po niyan, si PCO Secretary J. Ruiz, mukhang meron ng warrant for arrest na issue laban kay Tatay Digong. Nadulas, hindi pa nga tayo naniwala noon mga kababayan. Ang sabi natin fake news. Dahil, ang sabi din ng ilan nating mga ka-DDS fake news lang yan. Kaya, akala talaga natin mga kababayan fake news. So, naging stand natin fake news. Meron pala. Dahil kung nakapaghanda lang tayo sana noon mga kababayan, malamang dumagsa ang tao sa airport pa lang. Siguro napagalitan si J. Ruiz noon dahil hindi dapat inanunsyo yan. Dahil ang plano ng gobyerno talaga, matagal nang nabuo, pero syempre gusto nilang sorpresahin. Parang nga, hindi makapalag ang mga Duterte gaya ng pinalano namin ni Bibi Sara na pupunta sa hukuman para makakuha ng TRO. So nung nagpunta na sa Hong Kong si Tatay Digong at napapabalita na nga na nandyan ng warrant of arrest, ako mismo nag-research kung meron nga bang warrant of arrest. Tinawagan ko yung mga estudyante ko na naglilingkod ngayon sa FSO. Ang talagang sinabi nila, walang opisyal na komunikasyon na pinapadala ang hukuman sa embahada ng Pilipinas dito sa Netherlands. Dahil palihim nila mga kababayan na ginawa yan, pinagplanuhan talaga. Hindi nga nila pinost sa website yung supposedly mga kababayan. Andoon lahat yung mga wanted sa ICC. Hindi nila pinost. At talaga namang kapag ang hukuma na hihingi ng kooperasyon sa isang estado, padadaan yan sa ambasador dito sa Netherlands. Kasi nung nagkaroon ng hearing ang hukuman para ma-determine kung dapat kang magtuloy ang preliminary investigation gaya hiningi ng prosecution, yung ambassador naman ang hiningan ng kanyang panig ng Pilipinas. At talagang yung binuong interagency para sagutin nga yung request ng hukuman kung dapat nga magtuloy ng preliminary investigation ay pinamunuan po nung ako po ay presidential spokespa. At doon nga namin sinabi, ang nakafocus kami doon ay talaga naman pong bumitiw na ang Pilipinas sa ICC. In fact, ako pa ang nagtalumpati sa New York doon sa Assembly of State Parties na nagbigay babala na kung ipagpapatuloy ng prosecutor ang kanyang investigasyon laban kay Tatay Digong, mapipilitan tayong magbitiw. Kasi nga, ang ating paninindigan ay bukas at may kakayahan ng lokal na hukuman na litisin itong mga kasong ito. So, nung na-anunsyo na yan ni J. Ruiz na meron na ng warrant of arrest, ako'y nag-research. Alam nyo kasi, wala namang kakayahan ang ICC na ipatupad o iserve yung ganyang warrant of arrest na yan. Walang so, dapat police. nga ipadaan sa Pilipinas. At ang buong akala ko, ang proseso talaga, ICC magpapadala ng request for cooperation sa embahada ng Pilipinas sa Netherlands. Nakumpirma ko, walang ganyang pakiusap. Pinapalusot nila Interpol. Na ang Interpol mga kababayan is police din ng Pilipinas. Diyos ko. Local police ng isang bansa mga kababayan. Meaning, gobyerno pa rin natin ang may desisyon. Singag-ngag. Walang paghingi ng kooperasyon. Pangalawa, tinignan namin kasi nga mahilig mag-quote sila ng Interpol. Ang Interpol, meron naman po yung web database kung saan nakasaad lahat ng mga merong red notice alert. Bakit? Kasi talaga namang ang trabaho lang ng Interpol. Hindi nila pinost si Tatay Digong mga kababayan na mayroong red notice. Kaya, grabe talagang sabuatan mga kababayan. At unang-una, tatalima ka lang dyan mga kababayan sa Interpol kung ang may utos ng Interpol na paarestuhin ang isang tao, mayroong jurisdiction sa inyong bansa. Wala! ICC, walang jurisdiction mga kababayan. Sino ba yung ICC? Magbigay alam sa ibang estado kung sino yung mga wanted at humihingi ng tulong para maaresto itong mga taong ito. Pero wala po talagang pulis ang Interpol, yan ang aking sinasabi. At hindi po warrant of arrest yung red notice alert. Yan po hindi nga warrant of arrest? Lamang sa iba't ibang estado nakasapi sa Interpol, the organization, na magbigay ng tulong. Kaya talagang kinidnap mga kababayan. Maaresto yung mga nasa red notice alert. Wala rin po ang pangalan ni Tatay Digong. So, sinusugan ko yung pananaw ng marami na baka fake news. Pero, sino ba kasi ang nag-umpisa mga kababayan ng sabi fake news? Baka kakampi lang din ng mga bangag mga kababayan na para lituhin tayo. Naniwala tayo na fake news. Hindi natin na-anticipate. Yun na nga po, hindi na inantay ng Marcos administration ang request for cooperation. Hindi na inantay ng Marcos administration ang paglagay sa red notice alert ni Tatay Digong dahil voluntaryo na nilang kinidnap si Tatay Digong, isinagay sa eroplano
at dinala sa dahig. Gumamit ng mga pulis, mga kababayan ha, pulis ng Pilipinas na mahal ni Tatay Digong Duterte. Ginamit na sandata ng mga bangag. Ang paggamit ko po ng kidnapping, walang local court na order, mga kababayan. Etong ating law enforcers, anong law ang pinapa-enforce ninyo? Law ni Torre? Law ni Ngagba? Hanapin nyo nga yan dyan sa sa Ligang Batas kung mayroon ba yan. Medyo hindi tama yan. Ang tama, ang dapat na arbitrary detention. Unlawful detention. Kasi ang kidnapping po na taong gobyerno ang gumawa, yan po ang krimen sa Revised Penal Code, unlawful detention. Yan po ay yung pagkakait ng kalayaan ng isang mamamayan o isang kahit sinong tao sa teritoryo ng Pilipinas na walang legal na dahilan. Now, bagamat merong warrant of arrest, hindi naman po self-executory warrant of arrest na yan. Bakit? Sa Kasi nga po nakasaad din sa Rome Statute yung proseso na kinakailangan iharap sa lokal na hukuman ang isang nais mapa-aresto ng ICC. Hindi dumaan sa due process talaga. Tapos ang sabi pa ni Clarice Castro, doon na yan ang local court sa sa the Netherlands. Ang animal, mga kababayan, fake news. Para sa isang deportation extradition proceedings. Nung dumating na sa Netherlands, hinarap ba sa local court nila? Hindi. Dahil kung naharap yun sa local court nila, mga kababayan, sasabihin ng local court, 80 years old na pala itong si Duterte. Diba mayroon tayong local law na mga 80 years old, hindi na uusigin? Sige, ibalik na yan sa Pilipinas. Ganyan sana. Humarap ba sa local court doon? Hindi rin. Tingnan nyo, mga kababayan. At ang aalamin na lokal na hukuman, hindi lang yung identity ng akusado, kung hindi, dapat masigurado na kanyang karapatang pantao. Siya ba talaga ito? Ay napangalagaan, lalo na yung right to be heard o yung due process. At nararapat ba ito na hindi naman tayo miyembro na ng ICC? Walang kahit sigurong estudyanteng mga lawyer, mga kababayan, sasabihing illegal ang ginagawa ng mga ngagnag na yan. Pangalawa, na dapat ngang ma-extradite. Now, nung kami gumawa ng petisyon para harangin yung pag-cooperate ng Pilipinas kay Tatay Digong, ang aming assumption, ihaharap din sa RTC. Pero just in case hindi iharap, kailangan magkaroon nga ng TRO kaagad, para hindi na gumalaw ang Korte Suprema. The least that we were hoping was ibabato ng Supreme Court sa RTC as an issue of fact kung dapat nga bang ma-extradite sa dahig si Tatay Digong dahil hindi nga po self-executory. Hindi naman po dapat sumunod sa warrant of arrest kaagad ng ICC kasi wala nga pong pulis ang ICC na magpapatupad niyan. Dadaan yan sa mga lokal na mga kapulisan. Pero may bulldog si Ngag-Ngag na mga kababayan, bulldog ang mukha. Ang sabi ni Basti, mas pangit pa sa bulldog. Na meron pang intervention ng hukuman. At itong intervention nga ng hukuman ay para masigurado hindi lang na napangalagaan ang karapatang pantao ng mga nasasakdal, kung hindi napangalagaan din yung soberenya ng mga bansa kung saan naroroon yung mga huhulihin ng ICC. Back again to the day before umuwi si Tatay Digong. Alam ko po kung saan kami nagtago ng aking misis na parating ng Hong Kong si Tatay Digong. Kinausap ko si BP Sara na sige, pag-usapan natin kung anong plano natin tungkol sa ICC dahil mukhang magkakaroon ng katuparan. Hesitant si BP Sara kasi nung minsan na binuksan niya ang usapan nito, uminit ang ulo ni Tatay Digong. Pero sabi ko, ngayong mainit naman ang ugong na meron nang warrant of arrest, bagamat totoo naman po. Akala talaga ni Tatay Digong Duterte, mga kababayan, na dadaan sa proseso. Hindi siya kikidnapping. Wala pang hakbang na ginawang Kaya si Bangag, mga kababayan, impeachable yung ginawa niyan Pero hindi yan mai-impeach sa mga panahong ito, mga kababayan, kung andyan ang mga tambalustos sa Kongreso. Yan din ang alas ni tambalustos, mga kababayan. Pero pagbaba niyan sa pwesto, himas rehas ng Ngag-Ngag na yan. Kaya nga wag kayong magpapadala, mga kababayan, na itong si Aimee mambubudol-budol na naman. Dahil yan ang tatrabaho, mga kababayan, na wag nang ipakulong si BBM. Ano ka? Thank you na lang? Sorry na lang? Ginawa mo kay PRRD? Hindi ka mananagot nga? ICC para hingin ang pagkatao ni Tatay Digong. Malay ba natin na gobyerno natin talaga mismo makikidnap kay Tatay Digong? Sa mga panahon na yon, sa tingin ng marami, baka hindi pa nga panahon na siya ay dadalhin sa dahig kasi hindi naman namin akalaing kidnapin talaga si Tatay Digong. Pero nung panahon na yon,
wala talagang plano na mag-usap si Tatay Digong at saka si Inday Sara. Pero ako'y nakiusap, pwede ba tayo umupo at pagplanuhan? Kasi hindi ito biro-biro. Napakalakas na ng ugong. Dapat handa tayo. So, the following, yung 2 days before yan, na umalis si Tatay Digong ng Hong Kong. So, the following day, napagbigay alam sa akin na tuloy ang meeting. So, ako po'y naghanda. Hindi ko po masama si Mrs. dahil nga po, yung panahon na yon, yung mga nag-aalaga sa amin, tinatago na inaalagaan kami kasi baka daw maapektuhan yung relasyon ng kanilang bansa sa bansang Pilipinas kung malaman nila na kinukukup kami. So, naghanda na ako ng gamit ko at ako'y naghanda na umalis at naasahan kong ihahatid ako sa airport nung may hawak sa amin. Pero, nung ako'y sinundo na, ang sabi, nasa ng ibang gamit mo. Yung pala, pagkakaintindi nila, pag ako'y umalis, wala nang balikan. In fairness, sinabi naman talaga yon nung aming host, na kapag ikaw ay umalis, wala nang balikan. So medyo naabala ako, no? Dahil wala naman kaming pupuntahan kung ako'y lulutang sa Hong Kong. Remember, hindi alam ng gobyerno kung nasaan ako nung mga panahon na yon. Bigla na lang akong lulutang sa Hong Kong. So pinagbigay alam ko kay VP at sabi naman ni VP, well, wala ka naman mapupuntahan after, wag ka nang pumunta. Pero ang alam ko, miski hindi ako nagpunta, matutuloy yung pagpupulong nila ni Tatay Digong. Now, alam mo, by way of hindsight, kung alam ko rin naman pala na talagang padadala rin sa Hague si Tatay Digong by hook or by crook at ako'y aalis din sa lugar kung saan ako nanggaling, sana umalis na ako. At kung ako'y umalis, lalagyan ko talaga ng tali si Tatay Digong para wag umalis. Hindi para mag-asylum sa Hong Kong gaya ng sinabi nga. Dahil kung andun pa sa Hong Kong si Tatay Digong, mga kababayan, hindi magko-cooperate ang mga kababayan, mga pulis doon. Dahil hindi ngag-ngag ang kanilang leader At hindi po si Tatay Digong, mga kababayan, hindi po nag-apply ng asylum talaga Never. Ng iba na nag-asylum daw si Tatay Digong, hindi po yan pumasok sa ulo ni Tatay Digong dahil nga siya ay umuwi dahil sa kanyang paninindigan na wala siyang krimen na nagawa. Haharapin niya ang lahat ng mga nagrereklamo pero ito'y dapat sa Pilipinas. Kaya imbis na mag-asylum siya talaga ay desididong umuwi. Pero ako, tatalian ko sana si Tatay Digong dahil ang gusto ko lang mangyari, maisampa yung petition na naigawa na, nakasulat na at ready na for filing. Ang kinakailangan lang yung lagda niya. Diba? Wala nang panahon na gumawa niyan, mga kababayan, diba? Hindi nga nila pinapapasok yung mga lawyer sa PRRD para lang mag-submit ng dokumentong papipirmahan para i-submit sa Supreme Court. Ayun, hindi umabot, mga kababayan. Pagdating sa Supreme Court, magsasarado na. Kasi ang pagkakaintindi ko, nung unang nag-usap sila ni VP Sara, out of the question na siya ay maghahanda ng ganyang petisyon dahil hindi nga niya maisip na mangyayari sa kanya itong kapalaran na sumapit sa kanya na siya ay nakakulong ngayon dito sa ICC. Pero kung nandun talaga ako, maghuhurmentado ko at alam naman ni Tatay Digong ganyan talagang ugali ko, patigas ang ulo ko. Matigas talaga ulo ko. Itatali ko siya kung kinakailangan dahil ang kailangan ko lang naman 1, 2, 3 araw hanggang maihain ang petisyon sa Korte Suprema at makita kung merong TRO na i-issue. Kasi kung talaga namang meron ng warrant of arrest, i-append lang namin yung warrant of arrest at yan ay patunay na talagang meron ng irreparable injury na po pwedeng masapit si Tatay Digong at yung nga yung pagpapalipad sa kanya sa dahig. Pero water under the bridge, hindi nga po ako nakapunta doon sa pagpupulong na yon. Bagamat talaga nagkaroon ng meeting sa panig ng mag-ama dahil akong nagsabi na dapat mag-meeting. Ang plano talaga, magsasalita si BP sa simula ng programa ng KOGC, si Tatay Digong sa bandang hulihan naman. Pero yun nga po, tinuloy din nila ang pagpupulong at sa huli, nanaig siyempre yung pagiging kampante ni Tatay Digong na wala siya dapat ikatakot dahil wala siyang krimen na nagawa at ang Pilipinas ay malayang bansa, dapat sa Pilipinas litisin ang mga reklamo laban sa kanya. Matapos po na lumipad si Tatay Digong, nagtatawagan pa rin kami ni VP Sara at dahil ako naman po nanatili rin ng mahabang panahon sa UAE, syempre may mga kakilala tayong mga opisyales, may kakilala tayong mga abogado, ura-urada naman kami na gumawa ng plano na pigilin yung eroplano ni Tatay Digong na papunta ng Dubai para refueling. Yan naman po talaga ay ginagawa ng mga maliliit aeroplano. Hindi nila kayang lumipad all the way to Europe, so titigil yan sa isang lugar at ang isang paboritong tinitigilan papuntang Europa dahil ito'y kalahati ng trip ay sa Dubai. Pero alam naman po namin na yung aeroplanong yan ay papunta ng Dubai. Ang aming naging plano ay magsasampa ng reklamo
for kidnapping kasi talaga naman kidnapping ang nangyari kay Tatay Digong. Hindi umabot mga kababayan. Kapag siya ay aarestuhin para sa ICC, dapat idinaan muna sa hukuman. At dahil hindi nga dumaan sa hukuman yan ay kidnapping. Kaya lang, ang sabi ng abogado sa Dubai na nag-aantay sa amin, na nakikipag-usap sa mga opisyalis ng Dubai din, kinakailangan may formal na reklamo na galing sa pamilya. At ang gagawin nila ay pipigilin lang nila yung paglipad ng eroplano. Wala namang hadlang para pigilin yung paglipad ng eroplano dahil hindi naman po kasapi ng Rome Statute ang UAE. At iimbestigahan kung bakit nga ba nakasakay doon si Tatay Digong. Pero ang kinakailangan ng abogado at ng mga kinakaukulan sa UAE ay isang reklamo na galing sa isang pamilya. Kaya po ura-urada naman lumipad papuntang UAE si Inday Sara Duterte. No? Kinuha po niya yung alas 6 na flight. Kung umalis si Tatay Digong ng alas 3, parang alas 6 na flight ang kinuha ni Inday Sara papunta ng UAE. Meanwhile, ako po'y nasa telepono. Kausap ko naman si Ma'am Hanilet kasi siya nasa ere naman si VP Sara at nakikipag-ugnayan doon sa mga abogado na nakaabang na sa airport ng Dubai. Kaya lang po, talagang hindi talaga siguro tadhana na mapigil ang dala kay Tatay Digong sa dahig. Hindi ko po alam kung bakit pinaga ng Panginoon yon, pero meron po siguro dahilan talaga yan na marirealize natin kung ano yung dahilan na yan. Na-miss po ni Inday Sara si Tatay Digong by 1 hour. 1 hour lang mga kababayan. Lumipad agad ang mga yung piloto ni Bangag. Parang alas 12 po dumating ang flight ni Inday Sara, nakaabang yung abogado sa airport, pero umalis po ang eroplano ni Tatay Digong alas 11 na umaga. Hindi po ako nagkakamali. Parang 1 oras lang. At yun nga po. Ang huling usapan namin ni Inday Sara, bago siya lumipad papunta nga ng UAE, magkita tayo either sa UAE or sa Netherlands. Kaya po ako, dumaan din ako ng UAE para malaman kung natigil ni Inday Sara yung pagdala nga kay Tatay Digong sa UAE. Pero dahil ako naman po ay hapon na ng 11 nang lumipad papuntang UAE, pagdating ko sa UAE, alam ko na nakaalis na si Tatay Digong. In fact, nakarating na sa Holland. So, useless na yung pagtigil ko ng UAE. Dapat dumiretso na ako Dubai. Ulitin ko po talaga naman ako nagpunta dito sa Holland kasi nga po sa... Ang Holland po mga kababayan is sometimes interchangeably yan ng the Netherlands mga kababayan, pero region yan within the Netherlands na kung saan nandyan ang dahig. Tapos yung mga tao dyan mga kababayan ang tawag Dutch. Diba nakakalito, iba-iba yung mga tawag. Akala natin, tao ng Holland, Hollander. Tao ng the Netherlands, the Nelendard. The Hague, the Hager. VP Sara, magkita kami. Dutch. Dutch pala. Now, nakapaghapunan lang po kami. Pagdating namin, 12 kami dumating. Naghapunan lang kami. Nag-usap ng pribado si VP Sara at saka si ES. Ang nalaman ko lang po doon, hindi naman ako kaharap sa usapan na pinag-usapan nila kung sino ngang foreign lawyer ang kuku. Now, kinabukasan, parang at 13 ba yun? 13, ayun na nga po, yung first day of appearance. Now, sa totoo lang po, itong nangyari dyan. Pagdating naming 12, gusto ko nang pumunta sa hukuman para makita si Tatay Digong. At sabi ko kay VP Sara, VP, hindi ka nila po pwedeng pagkaitan dahil ikaw ay anak. Ang sabi kasi, si ES hindi nakita si Tatay Digong dahil daw minemedical. Sabi ko, kahit ano pang procedure yan, pag ang isang anak ay naroriyan para makita ang isang ama, hindi nila po pwedeng pagkaitan. Kaya lang, ang sabi ni ES, wag muna kayong pumunta. Ako munang mauna. So nung 13, kung hindi ako nagkakamali, ang arrangement is mauna si ES at ang sabi nga, ang usapan namin, 11 o'clock, pumunta kayo sa hukuman. Mauna muna ako para makausap muna si Presidente. Ako talaga ang kutob ko, dapat nagpunta na kami at nag-demand na si VP na makita yung tatay niya. Pero nanaig si ES, kaya sige, pinabayaan namin si ES na magawa ng plano. Kasi siya pa yung abogado noon mga kababayan si Medialdea. Pero nung araw ng hearing na, iba na naman ang kutob ko. Sabi ko, no, VP, wag nating sundin si ES. Pumunta tayo ng maaga sa hukuman dahil meron na ng scheduled hearing. At siguraduhin natin na makakausap mo si Tatay Digong bago ba lang mag-hearing kasi akala ko posible yun. So nagpunta kami, bagamat dapat alas 11 pa kami makikita sa ICC, nagpunta kami ng maaga at doon namin nalaman na wala palang arrangements ginawa ang Philippine Embassy para makapasok si VP Sara. Bakit kami umaasa na merong arrangement? Kasi nung hapon, the day before, nakapagpulong pa si VP Sara sa
mga embahada. After all, she is Vice President. No? Nagulat na lang kami on the same day na lahat, buong-buo, ang opisyalis ng Philippine Embassy may upuan doon sa hukuman. Kami wala. Anong ginawa ko? Parang sinabotay siya mga kababayan ng embahada. E di nagbunga nga. Sabi ko, ipatawag niyo kung sino yung protocol dyan sa ICC na yan. Dahil nandito isang vice presidente ng isang bansa. Kinakailangan bumaba dito yung protocol at harapin ang Vice President, ang sitting Vice President ng Pilipinas na nagkataong anak ng akusado. Kasi nga, walang arrangements para kami makapasok dun sa hukuman para sa kauna-unahang araw. Mabuti na lang, malaki bunga nga ako. Nagpadala nga ng tao yung protocol nila at doon nga, sinabi nila, we will make arrangements. Pero kinakailangan mag-fill up ng mga dokumento. Alam nyo ba ho, 5 kami noon ha, 2 PSG, ako, si BP at saka yung kaibigan niya, taga-England. Si BP mismo lahat nag-accomplish ng mga napakahabang mga dokumento para kami makapasok sa hukuman. At nakakagalit nga kasi night before, kasama na niya yung mga taga-embassy na inassure siya, natutulungan siya sa mga dokumentong kinakailangan para mga traidor yung mga taga-embahada. Baka nautusan na rin nga makapasok sa hukuman, wala palang ginawa. Walang ginawa. Ay baka kung umasa si BP sa embassy, hindi kami nakapasok ng hukuman na yun. At mukha kaming kawawa sa labas ng ICC ha. Wala po walang VIP complex si Inday Sara. Nakatayo lang. Nandun kami sa isang sulok habang nagpipil up ng form si Inday Sara sa kanyang telepono. Hindi ko naman siya matulungan kasi hindi naman ako techie. Hanggang yun nga po, nakapasok kami. Ngayon, ang issue pa, ayaw pa rin nilang paharapin si Inday Sara kay Tatay Digong. Ang buong akala ko, makakausap na yan, si Inday Sara, si Tatay Digong dahil dadalhin sa hukuman. Hindi naman namin alam na hindi pala plano ng ICC na dalhin talaga sa hukuman si Tatay Digong. Bakit? Sa tingin ko, dahil kapag dinala nila sa hukuman si Tatay Digong, makikita ng mga supporters ni Tatay Digong yung weak si Tatay Digong noon mga kababayan. Nahihirapan sa pagsasalita dahil walang dalang gamot mga kababayan Taas ng sugar o minadali. Walang medical clearance. Yung pagkatao ni Tatay Digong, isang kaway lang o pwede magharumintado yung mga Pilipino naka-assemble. At totoo naman, talaga namang loyalist yung mga tao na nagtipon-tipon na walang nagtawag sa kanila para nga magbigay ng suporta kay Tatay Digong. So yun talaga ang dahilan sa tingin ko kaya hindi nila sa hukuman. Kasi magkakaroon ng pagkakataon ng kumaway at masilayan ng supporters si Tatay Digong na hanggang ngayon hindi nagagawa ng mga supporters. Dahil mula nung siya'y kinidnap, hindi pa siya ipinresenta sa publiko. Napansin niyo yun? Anyway, ang next issue was, paano naman yung karapatan ni Inday Sara na makabisita kay Tatay Digong? Nagbunga nga na naman si Harry Roque. At ang sabi ko, what kind of a court is this that will not even allow a daughter access to her father who is arrested by the court? Sabi ko, kami, mga taga-third world kami, pero alam namin na ang mga kamag-anak meron talagang karapatan na mabisita ang mga akusado dahil hindi pa yan napapatunayan nagkasala. Siyempre, bunganga galor. Ayan, meron na namang isang abogadong bumaba. Huwag po kayong mag-alala. Aayusin po namin. If this is against the rules, pero pagbibigyan po namin yan, kasi maingay ako. Nag-iingay ako doon sa labas ng hukuman. Wala akong pakialam kung nahihiya na si BP Sara sa aking ingay. No? Basta ako, narinig nila. Hindi po pwede na ipagkait ang bisita ng anak sa ama. Kaya nga po, matapos ang hearing, binulong naman sa akin, please, control yourself. We have arranged, this is out of the ordinary, we have arranged for the Vice President to visit the former President, but after the hearing. Kaya sumakay naman kami sa taxi, papunta na doon sa hearing. Kaya lang napansin, ang akala ko doon, pati ako makikita ko si Tatay Digong. Kasi hindi naman malinaw kung si BP Sara lang. Ako at that point, pinirmahan ni BP Sara yung entry appearance ko as lawyer. Diba? Na-anunsyo naman kung sino yung mga lawyers. No? Dahil yung mga panahon na yun, wala namang foreign lawyer. Isa lang, si Nicholas Poffman. So ang diniklarang members ng legal panel, Nicholas Poffman, ako, si ES, at even VP Sara, only for the purpose of siya'y makapasok at mabisita yung tatay niya. Kasi nga, as an anak, nahirapan siyang kumuha ng pagkakataon na mabisita. So as part of the legal team, baka makita niya. Although alam niya na pinagbabawal yan ng saligang batas, pero naintindihan naman siguro ng taong bayan na yung entry of appearance niya ay para lamang makita niya yung tatay niya. Kasi nga, palaging sinasabi ng mga ICC, tanging mga lawyers lang ang pwedeng makipag-usap kay Tatay Digong. So yung panahon na hindi makakuha ng access si BP Sara as anak to Tatay Digong, at least baka mabigyan siya ng pagkakataon kung siya ipapasok as lawyer. So at that point po,
yun yung representation namin ng legal team. Pero syempre nga po, hindi naman natuloy yan kasi nga, unang-una, sa power ng dakdak, nakuha naman ang access ni BP Sara. Napagbigyan. Yung hapon din yun. Bakit kasi ayaw ipabisita mga kababayan? Pamilya na? Hindi ko lang nakita na si Tatay Digong noon kasi nakita ni Inday Sara yung napakaraming taong nagtipon sa labas ng ICC. Nakasakay na kami sa taxi, pinatigil niya. Sabi niya, Spokes, mukhang nakakaya doon sa mga tao kung tayo'y hindi haharap sa kanila. Kasi marami na nag-aalisan. Pwede bang bumalik ka doon at sabihin mo, babalik ako in punto 5:00 sa kanila. Siyempre, masama yung loob ko kasi akala ko makikita ko sa Tatay Digong. Sayang! Sige, tama. Alam mo na, naiintindihan ko naman si Inday Sara. So, bumaba ako ng taxi, bumalik ako doon at inanunsyo ko na 5:00 darating si BP Sara. At matapos nga po noon ay bumalik si Inday Sara in punto 5:00 at inanunsyo nga na sa wakas, matapos ang 2 araw, nagkaroon ng kontak ang pamilya kay Tatay Digong. Hindi ko ang alam ko, ang mga sumunod na araw, ayun na nga, napagpulong kami kay Kaufman. Sa kauna-unahang pagkakataon, sasabihin ko, sabi ni Kaufman na kapag siya na-confirm as lead counsel, a-arrange niya na ako'y pwedeng makapasok para ma-confirm din ako bilang isang abogado. Pero nung 17th, nagbago na po ang tono ni Kaufman at sinabi naman niya is nagbago na yung rules ng registrar at hindi na niya ako mapapapasok. At ako naman, ang sabi niya, sumulat ka lang ng sumulat. Ako naman, sulat ako ng sulat. Hanggang 2 weeks later, sabi Mabuti sana mga kababayan kung meron talagang Pilipino na andun para hindi lang tayo aasa sa mga puti dahil malay mo magpasbuatan yung mga puti mga kababayan. Pero kung kinuha din si Roque mga kababayan pending kasi ang kanyang asylum mga kababayan na application. Baka kung hindi mag-grant, wag naman sana mangyari. Baka hindi siya makaka-continue mga kababayan. Yan din ang pinag-alala ni BP Sara. Tsaka mabuti na rin yun siguro mga kababayan dahil kung naging parte siya ng mga kababayan defense. Hindi rin siya makakapagsalita ng ganito mga kababayan dahil bawal. Wala tayong update. Okay lang yan, Roque. Bakit pa hindi niyo ako pinapansin? Ang sinabi naman ay dahil may express instruction yung lead counsel na sa Kaufman na walang po pwede bumisita na walang approval niya. And later on, nung nagkaroon na kami ng tapatan, ang sabi niya, hindi kita mapapasok as legal counsel kasi tututulan ka ng prosecution dahil daw ako ay may mga kasong hinaharap sa Pilipinas. At pangalawa, ako daw ay naging mataas na opisyal ni Duterte nung panahon na yung mga krimen na kung saan siya ay nasasakdal. Kaya pala mga kababayan, pinreventan nila ang parang complication na posibleng haharapin later on dahil kakalampag ang prosecution. Ay naganap. O siyempre, di ko naman tinanggap yung mga basehan na yan. Ang sabi ko bakit ang prosecution ang magdidetermine kung sinong karapatan ng akusado? Basta sabihin mo kay Tatay Digong gusto ko siyang makausap para gusto kong marinig kung tatanggapin niya ako o hindi bilang isang counsel. Pero hindi na po nangyari yun. Kasi ang standing rule talaga, the lead counsel must approve all visitors. Hanggang ngayon po, I was not approved to visit Tatay Digong, pero hindi ko naman siya iniwan dahil alam ko naman marami akong papel na pwede pang gampanan. At ang ginagampanan ko ng papel ngayon ay maging tagapagsalita pa rin ni Tatay Digong, miski hindi as part of the legal team, kung hindi bilang isang individual na mayroong karapatang pantao at syempre biktima ng krimen ng kidnapping at pagbibigay paalala sa Europa at sa buong daigdig na dapat hindi kinukonsente ang kidnapping bilang isang pamamaraan para maiharap sa isang pagdinig na kasong kriminal ang kahit sino. So yan ang aking nagiging papel ngayon. Konsyensya ng buong mundo na hindi dapat magtuwid, di umano ang hindi tuwid sa pamamagitan ng isang pagkakamali na. Tama. So anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.